Nabibig mo siya sa bubos na ginamit ko. Pwede na. 5 minutes. Nabibig mo lang. Sa bubos na ginamit ko. Ngayon na. Nabibig mo lang. Ngayon ako lang. Good evening po. So, magandang gabi sa ating lahat. Good evening sa mga naka-tune in agad sa ating Speak Life Day 19. Good evening din, Doms, kay Sister Leia sa Dolong Crusher, Brother Roger. Good evening sa mga tiga Dolong Crusher. Ayan. Good evening din, Ma'am Jess. Hello, kamusta? Mag-start na po tayong mag-tag sa ating mga friends. Para mag-start na tayo saglit pa. Mga ilang minutes pa. Mga 2 minutes na. 3 minutes. Mag-ano din ako mag-invite. So, saglit lang ha. Mag-invite po tayo. Sister Ella Pasensya Alvano. Hello, good evening. Hello, hi, Sister Ella, Sister Weng, Galdo, good evening. Mag-invite ikaw, Day. Hello, good evening, Sister Denny Rose Salisi. Den, kamusta? Oh, 1 minute na lang, mag-i-start na po tayo. Patuloy lang po tayong mag-tag sa ating mga friends. Invite po tayo. Thank you mga tiga Bicol sa napakasipag mag-tag. Sister Arlene, hello, good evening. Sister Fatima Bantoy, hello po, good evening. Sister Rona, hello po. Ito po, saglit pa. Tayo na po ay mag-uumpisa.
it's 7:14 na. Tayo po ay mag-uumpisa na. Good evening, Sister Jen, Jennifer Page, Sister Shirley, good evening po. So, mag-uumpisa na po tayo sa ating Speak Life Day 19 sa gabing ito. So, tayo po ay sumandaling manalangin para sa ating pag-uumpisa sa ating gawain sa gabing ito. Tayo pong lahat ay yumuko. Purihin ka, O Diyos, O aming banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat, O God, na ang buong araw, Panginoon, ay patuloy mo kami iningatan at yung biyaya mo at pagpapala sa amin, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, inilaan para sa amin. Salamat, Lord, na sa oras na ito, kami po ay patuloy, Panginoon, na mag-aaral at aming pag-uusapan, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na magturo, mangusap para sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong knowledge, wisdom, maging understanding sa bawat isa sa amin. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan. Pinapasalamatan namin ang patuloy yung pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagdakil at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, welcome po sa ating Day 19 ng ating Speak Life. Patuloy po tayo. Alam ko hanggang Saturday, hanggang bukas na lang ata itong ating topic ng Mobilize for the Harvest. Dahil sa Sunday ay mag-i-start ang ating bagong topic. Actually, hindi po ako pala masyadong na-inform na pagpasok po kasi nakita ko October 3, tapos nakita ko yung topic ng for the month of October. Nung nakita ko po yun, inaral ko kagad nung Monday. Pero na-inform pala ako, hindi ko masyadong sa Sunday pa pala nag-start. So, nag-aral po ako ulit dito sa ating topic last month of September. So, purihin ang Panginoon. Salamat sa Lord na tuwing talaga meron akong gagawin or meron akong mga katulad niyan, for example, meron akong Saturday na outreach. Pagka Friday talaga niyan, grabe talaga yung mga yung naandyan yung kailangan kong tapusin yung mga rush ko ng mga gawa. Nagpupuyat ako, tapos gigising pa ako ng maaga para sa outreach. Marami talaga yung mga hadlang na ganun din to. Last day pa, gusto kong umayaw kasi ang dami kong nararamdaman. Masakit yung binti ko, masakit yung balakang ko, para akong lalagnatin. Sabi ko nga kay sa isang friend ko na nanonood dyan, sabi ko sa kanya parang masama talaga pakiramdam ko kaya hindi talaga ako sumama kagabi. Sabi ko hindi ko So ganun pa man, hindi naman hadlang yon. Sabi nga sa akin kung saan daw ako dito lang sa bahay, pwede naman ako i-assist ni Hazel. So salamat sa Lord sa kagalingan. Medyo nakaramdam naman ako ng masakit lang talaga yung binti ko. So salamat sa Panginoon dahil hindi naman kami pinapabayaan doon sa pangangailangan. Kahit na minsan ay marami pang nagchat-chat sa akin. Akala naman siguro talaga yung buhay kasi natin, pag nakikita nila na tayo ay naglilingkod sa Panginoon at sila naman ay hindi pa ganun yung ang tingin talaga nila sa atin bilang mananampalataya ay yung provision ng Panginoon sa atin ay talagang tuloy-tuloy. Kahit na minsan ay hindi naman naiiwasan yung nagigipit. Pero nakakaraos dahil ang pananampalataya naman natin, na alam naman natin ang Lord talaga yung magsusupply sa lahat ng ating mga pangailangan. So, purihin ang Panginoon. Hindi naman talaga kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon, hindi dapat tayo titingin sa mga hadlang. Tuloy-tuloy lang dahil ang Panginoon naman ang gagawa ng mga kaparaanan or ang Diyos naman ang patuloy sa atin na gagamitin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. So, patuloy tayo sa ating Mobilize for the Harvest. So, sinearch ko po sa Google itong Mobilize for the Harvest. Ito ay inilaan para sa ani or pinakilos para sa ani. So, ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 10, verse 9 to 22. So, yung sinasabi po dito na para sa ani, ang ibig sabihin noon, namunga na yung isang nakatanim o yung isang tinanim na
halaman o yung, for example, palay, tapos kailangan na talaga siyang i-harvest. Pero sabi nga doon sa mga sabi nga sa salita ng Panginoon na marami nang aanihin, pero kakaunti lang yung mang-aani. So, dito pag-usapan natin, itatouch din natin yan, So, basahin po muna natin tong ating pinaka verse dito sa chapter 10 ng Matthew, verse 9 to 22. So, basahin ko po muna to. Huwag po kayong mag-alala, mabilis po magbasa. Sabi dito, huwag kayong mangagbao ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. At sa alinmang bayan unayo na inyong pasukin, siyasatin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. Verse 13. Verse 13 tayo. At kung karapat-dapat ang bahay ay dumuon ang inyong kapayapaan datapat. Kung hindi karapat-dapat ay babalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. 14. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katuwang-tuhanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpaumanhinan ang lupa ng Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom, kaysa bayang yaon. Narito sinugo ko kayong gaya ng mga tumpa sa gitna ng mga lubo, mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. Verse 17, datapat mga pakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga sinedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinaguga. Oo, at kayo dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin sa pagpapatutuo sa kanila at sa mga hintil. Verse 19, datapat pagkat kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin sapagkat sa oras na yaon ay ipinagkaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Verse 20, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu sa inyo'y magsasalita. 21, at ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak, at mangaghihimagsik ang mga anak laban sa kanyang mga magulang at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Supurihin ang Panginoon, pinagpala ang mga salita na ating binasa. So dito po, sa ating binasa po sa chapter sa chapter 10 po. So, before po tayo na pumunta doon sa binasa ko sa 9. So, ito pong chapter 10 po ng Matthew, ito po ay sometimes tinatawag dito siyang missionary discourse or ito po yung extended na pagtuturo ng Panginoon or mga pananalita or pagtuturo ukol sa gawain o pagpapadala, yung gagawin nila doon sa mga ipapadala o pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang mga misyon. So, dito po, ito po yung sa chapter 10 na to, yung 12 disciples dito na pinangalanan doon sa verse 5. Lahat yung pinangalanan yung mga names nila doon. So, ito yung sa chapter 10 ay ito yung first mission ng mga 12 disciples na isinugo ng Panginoon. So, before sila pinadala, si Jesus po ay nagbigay ng mga command or binigyan sila ng malinaw na tagubilin. So, ito po yung, ang tagubilin sa kanila, at since ito yung first na mission nila, ito yung sinabi ng Panginoon na unahin, doon muna sila sa mga nawawalang tupa o yung mga Israelites, yun muna yung una nilang puntahan. Pero, kasi ang sinabi dun sa Bible, huwag kayong pumunta sa ganito, sa Samaria o gano. Pero hindi ibig sabihin na
Huwag na kayong pumunta doon sa iba. Pansamantala lang yun. So, ibig sabihin dito na unahin muna or unahin yung nawawalang tupa ng mga Israelites bago sila lumayo, bago ibigay ng Panginoon yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Yung preach the gospel sa buong mundo. Ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Iyon po yung sinasabing Great Commission. Pero ito sila yung first na pinadala sila ng Panginoon or sent forth sila ni Jesus doon sa mission na ito. So dito habang sila ay bago pa pinadala, sila ay inihanda muna ng Panginoon. So maging tayo naman, before naman tayo pumunta sa mga mission natin doon sa, kahit sabihin natin na bago, lalo na kami na nag-outreach, before naman kami binitawan or na-assign doon sa isang place kung saan kami mag-outreach, prepare din muna kami ni pastor or marami rin pag-aaral or hindi lang kami mismo din ay nag-aaral din ng salita ng Diyos. So, ganun din ang itong mga 12 disciples ni Jesus Christ ay kanya munang hinanda, hindi lang hinanda sa kanilang isip, kundi hinanda sila sa maraming mga bagay, sa mga sinasanay sila ng Panginoon, yung mga aral ni Jesus dito sa 12 disciples, no? Sinanay sila ng mabuti ng Panginoon. So dito po, kung balikan natin yung sinabi ko kanina sa chapter 9 verse 37 na ang aanihin ay marami na, datapwat ang kakaunti ang manggagawa. So, kung titingnan natin dito, kakaunti lang. So, kung titingnan natin, marami kasing mga churches na punong-puno ng mga members, maraming mga miyembro, lalo na sa mga mega churches, no? Makikita natin thousands. Pero kung titingnan natin, iilan lang doon yung nag-outreach, iilan lang yun yung nag-mission, iilan lang din doon yung nag-share. Bakit? Yun yung sinasabing kakaunti. Bakit? Ang dahilan kasi doon is ayaw talaga. Yung ayaw nilang unang-una, ayaw nilang mahirapan, lalo na yung pupunta ka sa mission. Hindi kaya madali yun. Hindi madali yung pumunta sa mission, yung lalo na kung hindi ka sanay. Ako ang pinaka ko sa pag-travel is yung sumakay ng bus. Nagsusukat talaga ako. Tapos nahihilo ako. Tapos pag sumakay ng bangka, nung huling punta namin, nagtanong ako kay Pastor Carl na, Pastor, sasakay pa tayo ng bangka? Oo, medyo tumawa ako doon. Oh my God, alam ko nagsusuka ako. Pero purihin ang Panginoon dahil yung pagsunod, hindi naman talaga ako nagsuka. Talagang nandun talaga yung tulong ng Panginoon na makayanan talaga. Pero meron din talagang sumusuka. Sa kabila ng ganun yung sitwasyon, sumuka talaga. Sa biyahe, talagang nanghihina. Kilala niya kung sino siya, nanonood siguro siya ngayon. Shoutout sa Piodoran. Lagi namin siyang binibiro, Pero kahit na ganun ang sitwasyon, patuloy pa rin siya, Yung iba naman is dahil kakaunti, ayaw nila na maalis doon sa comfort zone, ayaw mahirapan, or hindi lang talaga nila gusto yung mag-share ng Word of God. So, iilan lang, kakaunti lang, So, dito po, dito sa chapter 10 na to, ito yung first na sinabi ko kanina na ito yung unang mission na pinadala ni Jesus Christ ang mga 12 disciples. So, dito po, bago sila sinend, bukod doon sa sinanay na sila, bukod sa prepare sila, may binigay ang Panginoon sa kanila. Una is, He gave them power. Binigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan yung binigay sa kanila ng Panginoon? Diba? So, yung power na yon is, power to act comes from Him. So, yung kapangyarihan na yun, na kung ano man yung gagawin nila, ano man yung nagawa nila, ito ay mula sa Panginoon. Dahil, ipinangako naman talaga ng Panginoon na sasamahan sila o maging tayo, sasamahan tayo ng Panginoon doon sa ating mga paghayo. So, dito po, yung kapangyarihan mula sa Diyos, sa pangalan ni Jesus, sila po ay, nananalangin sila doon sa may mga karamdaman at
maging yung mga patay, 'di ba? Nakapagpabuhay sila ng patay, yung may mga kitungin, napapagaling nila. So, dito naman sa atin, maging sa pagmimisyon natin, kung naka-encounter man tayo na nananalangin, yes, naka-encounter din kami na meron kaming pipray na merong karamdaman. Pero isa doon sa mga kaya tayo humahayo is yung dahil sa mundo natin ngayon na parang dying world na ba, yung parang mundo na natin ngayon ay puno na ng kadiliman, puno na ng kasalanan. So, sa mundong mapanganib na yung mundo natin, lumabas ka lang dyan na matatakot ka na, lalo na pag medyo alam mo yung place niyo na maraming mga user ng drugs or marami ng hindi ka safe. So, yun po yung dapat na yung kapangyarihan na binigay ni Jesus doon sa kanyang mga disciples is binigyan niya ng kapangyarihan na makapagpagaling sa pangalan ni Jesus at maging yung parang nawawalan ng pag-asa. So, kami rin sa outreach ay din namin yan, nai-encounter yung marami masyadong mga problema na lalo na kaming mga leaders, kami yung sumbungan. Sabi ko nga minsan, kasosyo kami sa kanilang mga problema, kasosyo kami sa kanilang nararamdaman. Hindi po ganun kadali yun. So, ito po ay kung itong ginawa ng Panginoon sa kanyang 12 disciples, maging tayo rin naman na mananampalataya ay meron din binibigay ang Panginoon sa atin ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na tayo ay mananalangin sa Panginoon at maging boldness sa pag-share ng Word of God. Kasi kung sarili lang natin yung aasahan natin, hindi naman talaga natin kakayanin. Diba? Minsan dinanas ko rin yung noong pa nung nagtatrabaho ako, ang dami-dami na sa siguro ang attendee is almost 300 or 400, napakadami talaga. Tapos bigla ako yung tinatawag doon sa gawain na yun para mag-pray. Tapos hindi ako prepared. Pagpunta ko sa harap, bigla akong nanahimik muna, yumuko ako. Tapos nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sabi kong ganun, humihingi po ako ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pananalangin na matouch ko rin yung mga nakikinig. Kahit congregational prayer yun, tinawag ako, sabi ko na matouch sila sa pamamagitan ng pananalangin. Kayo po yung gumamit sa akin at kayo yung tumulong sa akin kung paano ko salitain yung parang na yun. So, hindi tayo na Panginoon ng power kung paano yung pagdating tayo na gamitin tayo na Panginoon at humingi ng tulong ng Panginoon, nandun yung kapangyarihan ng Panginoon, yung Holy Spirit ang tumutulong sa atin. So, dito po, sa sinabi ko na kanina, yung mundo natin ay masyado ng mapanganib, puno ng kadiliman, at puno ng kasalanan. Pero kung tayo ay isa doon sa makikiisa doon sa pag-share ng Word of God, kung tayo ay humahayo, at nakikita natin na yung ginawa natin ay mayroong nagiging magandang bunga, ang sarap kaya sa pakiramdam. Siguro marami sa inyo din nakaka-relate ng ganyan. Kasi ako nung nakikita ko din sa outreach kung paano siya nag-share, nakikita ko kung paano siya nag-grow. Ang sarap, tuwa ako kahit na meron akong mga dinadanas sa kanya na hindi naman ako masyadong yung parang minsan sasabihin na parang minsan aabuso ka na, yung mga ganon. Pero kung titingnan mo yun, parang manghihina ka. Pero kung titingnan mo at humihingi ka sa Panginoon ng tulong na ang Diyos ang patuloy kumilos, makikita mo ang saya kasi nakikita mo nag-level up or nagbago. Meron silang makikita natin nag-grow sila. So, ang sarap sa pakiramdam nun. Minsan kahit yung mag-share lang tayo ng Word of God na makikita natin na yung tao is nasiyahan or nagising pala sila sa katotohanan na, ay, ganun ba? Diba? Aminin na natin doon sa mga nag-outreach, yung mga humahayo. Ang sarap sa pakiramdam, no? Na tayo ay nakapagbigay sa kanila ng isang gift na kung saan itong gift na to ay ang salita ng Panginoon. Magandang balita at ito ay handog ng Panginoon sa atin. So,
Sabi nga doon sa kasunod doon sa binasa natin, punta na po tayo sa basahin natin na yung sabi doon sa verse, nasaan ba tayo? Verse 9? Anuhin natin uli yung verse 9, basahin natin uli. Mayroon pa isang word doon na sinabi dito na, okay. Sa verse 8 pala yun, hindi pa pala ako sa 9. Before yun, sabi dito, basahin, umakyat muna tayo sa verse 8. Sabi dito, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagbabangon kayo ng mga patay, o ito yung sinabi ko kanina, mangaglinis kayo ng mga mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyo ng walang bayad ay ibigay ninyo ng walang bayad. So, ito po kasing tinanggap ng walang bayad ay ibigay ninyo ng walang bayad. Ang mga disciples din kasi dito ay hindi sila nag-i-earn or hindi sila tumatanggap ng anumang bayad. Kasi sabi nga dito na ibinigay ng Panginoon sa kanila yung mga kapangyarihan na yun ng walang bayad. So, iyon ay ibinigay ng walang bayad ay ibibigay ninyong walang bayad. Ibinigay sa kanila ng Panginoon at iyon ay isi-share nila or gagamitin nila yung kapangyarihan na yun ng walang bayad. So, ang mga disciples po dito ay hindi naman sila talaga hindi sila nagbe-benefit sa kanilang mga ginagawa. Hindi sila nagko-commercialize, hindi katulad nung makikita natin minsan sa mga sa Facebook, meron doon mga faith healer na nagpapagaling, maraming pila-pila, tapos magbabayad ka. Tapos gagamitin pa nila yung pangalan ng Diyos na nagpapagaling sila, pero merong mga bayad, may mga ibig sabihin kino-commercialize nila yung pagpapagaling, ginagamit pa nila yung Word of God, pero iba naman talaga yung kanilang spirit, hindi talaga mula sa Panginoon. At hindi naman talaga sila humihingi sa Panginoon ng kapangyarihan na yun. So, ang mga disciples po ay wala po silang earn or wala pong commercialize na or charge na ginawa nila yun, wala silang tinanggap na bayad. Iyon ay kaloob mula sa Panginoon. So, dito po sa verse 9, proceed na po tayo sa binasa natin kanina. Sabi dito na, huwag kayong magbao ng ginto kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot. So, hanggang 10, sabi dito kahit supot ng pagkain, sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga panyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. So, bakit hindi sila pinagpapadala ng Panginoon ng ganito? So, tayo naman, nung humayo naman tayo papunta doon sa Masbate, sa Burias, naman tayo yung nandoon, nagbaon tayo kasi iba naman yung panahon nila. Pero, ang ating kasi, yung provision kasi ng Panginoon, katulad nung sa akin, meron kasing nagbibigay na para doon sa karagdagan ng food na kakainin namin, papunta doon. So, meron na nagbigay na, ito, pabaong ko din sa inyo, idagdag nyo sa food. So, yung provision ng Panginoon ay nandun na. So, itong 12 disciples na to, ito yung magiging halimbawa natin kung tayo ay hahayo. Sabi dito na, wag tayong magdala ng extra luggage. So, bakit ba? Ito ay isang habilin to ng Panginoon, no? Ito ay kanyang binilin to sa mga disciples niya na paghayo nyo, huwag kayong magdala ng extra. Kung ano lang yung suot nyo, iyon lang yung sandalyas nyo, iyon lang yung suot nyo, iyon lang yun. No? Bakit mahalaga ang pagsunod sa instruction ng Panginoon? Yung pagsunod sa kanyang tagubilin. So, kung tayo prepared tayo sa mga baon natin, ang ibig sabihin nun, hindi naman sa, kasi sinabi ko kanina na yung provision ng Panginoon before na namin ginawa, meron na talagang nagpo-provide. So, kami nga nung pagpunta namin doon is pareho kami ni Sister G na nag-uusap na, tagilid pa naman ako ngayon sa financial.
Pero nung sumunod kami, nag-obey kami sa Panginoon, nandun kaagad, nagsunod-sunod kaagad yung pag-provide ng Panginoon sa needs namin. Ito naman sila, habili ng Panginoon dahil, so dito makikita natin na pag tayo pala ay well prepared, we are self-relying, self-sufficient, at yung basic idea natin ng readiness, yung pinaghahandaan natin masyado yun. So, ang ibig sabihin noon ay, ito ay nakakalimit ng uri ng pananampalataya. So, yung mga time na sinugo sila ng Panginoon, dapat talaga buo ang kanilang pananampalataya. Ano? Kaya sila sumunod sa Panginoon dahil ang kanilang pananampalataya ay hindi kulang. Pumunta sila dun, humayo sila, pero ang kanilang pananampalataya ay, sabi nga dito, radical dependence. No? Ibig sabihin dun, ganap ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, walang alinlangan, at ang kanilang pananampalataya ay matatag. So, iyon po yung kahalagahan na dapat sa Lord lang tayo umasa doon sa, lalo na doon sa pangangailangan ng mga missionaries, ng mga humahayo, maging sa mga nag-outreach. So, ito po ay, sinabi ko kanina na, ang isang nagmi-mission o yung mga itinalagang humayo, o yung mga nagsishare ng Word of God, dapat po tayo ay, yung sinabi ko kanina na, radical ang ating dependence on God, nagganap at walang alinlangan. Pangalawa is simplicity and focus. Ibig sabihin nun, payak lang yung pamumuhay natin. Huwag naman tayo sumugo doon na grabe na yung mga baon natin. Marami ng, sabi ko nga, dinala na yung isang kabinet. Hindi po. Dapat ang sinasabi dito, simplicity and focus. Simple at payak lang na pamumuhay kung tayo ay naandoon. So, tapos dito ay, dapat ay yung dignidad ng kanilang pagtawag. Ano ba yung dignidad ng pagtawag? Ibig sabihin, pag tayo po ay nagmi-mission, tayo po ay nagsishare ng Word of God, or tayo ay humahayo. Yung sinasabi dito na dignidad ng mga tinawag ng Panginoon. Ibig sabihin nun, hindi immoral yung buhay natin. Kasi maraming magsasabi na, nangangaral yan, pero ganito naman yan, malakas naman yan mag-inom, malakas naman yan manigarilyo. Tapos, meron nga yan, dalawa naman ang asawa niyan. Diba? Meron din tayong mga nakikita ng ganyan. Minsan nagpikwento sa akin, alam mo yung ganitong church nila, paglabas nila sa simbahan, kanya-kanya yan sila nagsindi ng sigarilyo, nagiinom din yan sila, tapos ganito, ganun yung buhay. Di ba nakikita rin nila yung nakikita ng mga tao, nung mga nasa labas, kung anong uri na ang mga pinadala o nagsishare ng Word of God, yung mga naglilingkod sa Panginoon, na yung kanilang dignidad bilang tinawag or bilang humahayo, nagsishare ng Word of God, na dapat yung dignidad mo ay malinis, hindi immoral. So, sabi nga dito sa so, hindi dapat walang kapintasan kung tayo ay nandoon. So, dapat tayo magiging maingat. So, next is, basahin po natin yung verse, tuloy po tayo sa verse 12 and 14. Sabi dito, pagpasok ninyo sa bahay ay batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay ay dumuon ang inyong kapayapaan, datapwat kung hindi karapat-dapat ay babalik sa inyo ang kapayapaan. Verse 14, at sino mang hindi tumanggap sa inyo ay duminig sa inyong mga pananalita. Pag alis ninyo sa bahay o bayang yaon ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. So, dito po, alam ko naman na nakakaranas din tayo ng rejection. Tayo po ay, lalo na tayong mga humahayo, minsan dyan sa baba ng church namin ay habang last year yun, dinanas namin yung rejection na pagpunta namin doon, hinanap namin yung isang bata na nag-attend dati ng VBS. Hinanap namin, sinalubong kaagad kami nung tatay with
hindi nakakatuwang mukha. Yung parang, yung facial expression niya, parang, rejected ka agad kami. Ay, wala dito. Yung mga gano'n na makikita mo ka agad na hindi ka welcome. Or ayaw nilang makinig. Kasi gusto sana namin sharean yun ng Word of God, pero bago pa lang siya lumapit sa amin, nakikita na kaagad namin yung rejection sa kanyang mukha. So, lahat naman tayo nakakaranas ng mga rejection, ano? So, hindi lang maging ang mga disipulo ng Panginoon ay dumanas din ng mga ganun. Even si Paul at saka si Bernabe basahin natin sa Acts chapter 13 verse 50 hanggang 51. Sabi dito sa Acts, datapwat inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nangagbangon ang pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga hangganan. Sa 51, sabi dito, datapwat pinagpag nila ang alabok ng kanilang mga paa laban sa kanila at nagsiparoon sa Iconio. So dito, dinanas din to ni Pablo, maraming dumanas nito na rejection, hindi lang sila maging tayo. So yung binasa natin doon sa Acts 13, si Pablo at saka si Bernabe ay talagang pinalaya sila doon. Parang sila, pinaalis doon sa kanilang lugar na yun. At sabi nga doon, ganun din yung sabi nasa natin sa chapter 12 and 14, ganun din ang ginawa nila. Pinagpag nila ang kanilang mga sabi, ipinagpag nila ang alabok ng paalaban sa kanila at nagsiparoon sa Iconio. So dito po, ganun din sa basa din tayo sa Luke chapter 10 verse 16. Ito po ay tulad din ng nangyayari sa itong 12 to 14 na So dito po sa Luke 10:16 sabi dito, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil at ang nagtatakwil sa akin ay itinakwil ang sa aking nagsugo. So dito po, pag talagang nire-reject tayo katulad niyan, ang ginawa nila, di ba, pinagpag. Ibig sabihin, huwag na natin ipilit kung ayaw nila, kasi sino ba ang itinatakwil nila? Hindi tayo ang itinatakwil nila. Sabi dito, ang nakinig sa inyo ay sa akin nakikinig. So kung hindi sila nakikinig sa atin, hindi sila nakikinig sa ating Diyos. Hindi rin sila, so kung itinatakwil tayo, hindi tayo ang itinatakwil, kaya dapat pag na-reject tayo, ngumiti lang tayo, bahala na si Lord. Kasi ginawa naman natin yung part natin na pag-share ng Word of God. So, sabi dito, ang nakikinig ay sa inyo ay sa akin nakikinig at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang kanilang itinakwil. Hindi tayo ang itinakwil. So, sa verse 15, sabi nga dito, tuloy po tayo sa verse 15. Okay. Balik tayo sa Matthew chapter 10, verse 15. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpaumanhinan ang lupa ng Sodoma at Gomora at sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. So, yung sinasabi dito sa English, verily, I say unto you. So, ibig sabihin nun, tinitiyak. Ibig sabihin tiyak or totoo, truly, ito ay sinasabi ko, totoo, na mas mabigat ang kaparusahan, 'di ba? Biruin mo tong Sodoma Gomora, ginunaw ng Panginoon ng apoy at saka ng asupre dahil sa kanilang mga kasalanan. Yung magtatakwil sa atin, mas malala pa doon ang kanilang kaparusahan pagdating ng paghuhukom. So dito ipinakita dito na may antas o level ang kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Ang bayan na tumanggi sa ebanghelyo ay mas mabigat ang pananagutan kaysa mga bayang lubhang makasalanan gaya ng Sodoma at Gomora, di ba? Mas yung itinakwil, sabi ko nga kanina, itinakwil nila tayo, hindi tayo yung itinakwil ang Diyos. So kung itinakwil mo ang Diyos,
tatakwilin ka rin ng Panginoon. Na andun yung kaparusahan sa kanila na higit pa ang gagawin ng Panginoon na kaparusahan doon sa ginawa ng Panginoon sa Sodoma at sa Gomora. So dito naman, sa verse 16 naman, narito sinugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, mga pakatalino kayo na gaya ng mga ahas at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. So sabi dito sa 17 naman, datapwat, mga kaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sinedrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. So yung verse 16 muna. So dito po sa verse 16, ang Diyos po ay nagbibigay, gumamit po siya ng animal na example, mga hayop na examples dito. Kasi meron silang mga katangian o yung mga karakter nila na dapat nating tularan kung ano yung mga karakter na yun. So ito po ay narinig ko rin, inisa-isa rin to ni Sister Jess Cavillar. Nag-explain din siya dito tungkol sa katangian o yung karakter ng mga ginamit ng Panginoon dito na mga hayop, mga animal. So, sabi nga dun, ang tupa ay, ang katangian ng tupa ay gentle or maamo. Ito ay dependent. So, isa din sa karakter ng tupa ay kahit na yung kanilang mata ay napuno na ng langaw, kinakagat na, hindi nila kaya yung ipagpag o i-shake. Kaya nga yung mga tupa ay binubuhusan sila ng langis sa ulo ng kanilang shepherd. Kasi para hindi nilalangaw yung kanilang mga mata, yung mukha nila. Kasi kahit pagpagpag nun ay hindi nila kayang gawin. So very dependent itong karakter ng isang tupa. So sila din ay masunurin sa kanilang leader. Alam din nila yung boses pag tumawag yung kanilang leader o yung kanilang shepherd ay sumusunod sila. Ito yung katangian na maganda sa tupa na gusto ng Panginoon na tayo ay magiging gentle, magiging dependent, hindi tayo self-relying, 'di ba? Tapos magiging alam natin ang pagtawag ng Panginoon sa atin. So sabi nga, ang next is, yung sinabi, be wise as a serpent, be humble as a dove. So, ang snake kasi is flexible body. Meron siyang ang kanyang katawan ay kayang lumikis-linkis. Tapos, pag maglalakad siya ng mabilis ay ginagawa niya yung parang pa-sigsag para mabilis siyang makagapang. Yun po. So, flexible yung kanyang body. So, tayo ay dapat maging flexible din, katulad din ng snake, na dapat pagdating doon sa mga mission natin, kung ano yung titirhan natin, flexible tayo. Okay lang kung nakahiga lang tayo sa sahig, okay lang kung maliligo tayo sa puso o saan pa tayo dadayo. Dapat magiging flexible tayo, ano? Tapos, meron pa dito siyang katangian na silent. Tahimik siya. Minsan dinanas ko rin to na nakaupo ako, kwentuhan ko yung kaibigan ko. Meron palang, sabi niya sa akin, huwag kang gumalaw ha, basta huwag kang gumalaw. Sabi, bakit? Basta wag kang gumalaw. Yung pala, doon sa may paahan ko, may dumaan din pala na ahas. Nung nakalagpas na yung ahas, sabi niya, ayun no, kaya sabi ko sa'yo, huwag kang gumalaw. At saka ako nag-hysterical. Sabi ko, grabe ka, dumaan na pala, tapos sasabihin mo lang. So, dapat ganun, yung still ka lang, meron kang still T or silent, tahimik ka, huwag kang ganun yung karakter ng isang snake. So, mabilis din siya, fast striking. So, dapat din tayo bilang mananampalataya, pagka saan tayo pupunta, huwag tayong babagal-bagal, bilisan natin yung kilos natin. Pag sumakay tayo ng bangka, sakay tayo ng bangka, 'di ba? So kahit na magkanghuhulog na tayo sa bangka, okay lang 'yun, 'di ba? So iyon ay at ang mahalaga sumunod tayo sa Panginoon. So dito ayun yung karakter ng isang snake na pwede na ating gayahin yung karakter nila. Then ito ang pinaka dove, yung kalapati, no? Naalala ko noon yung mga anak ko nag-aalaga ng kalapati. Pag pinapauwi na nila yan, papalakpakan nila. Tapos, pag naririnig na ng kalapati, uuwi na siya sa bahay namin.
So, yun po yun. So, ang dove kasi ay mostly ginagamit ito sa wedding, di ba? Meron silang dalawang dove na pakakawalan. Tapos, ang karakter nito ay ginagamit ito sa, ito ay nagsymbolize ng kapayapaan, purity, and love. So, isa rin dito ay ginamit din siya ni Noah nung time na nagsugo na si Noah ng dalawang ibon, yung uwak hindi nakabalik, yung kalapati ay bumalik with buhay na dahon ng isang halaman. So, ibig sabihin doon, ito ay a new beginning, or ito ay nagsisimbolize din ng hope. So, isa doon ay obedience, submissive, and non-aggressive. Hindi agresibo ang dove. So, dapat ng karakter natin ay hindi tayo agresibo. Minsan kasi masyado tayong aggressive doon sa mga bagay-bagay na gusto natin gawin kaagad, tapos hindi tayo humihingi sa Panginoon ng sign kung yun ba ay kalooban niya. So, ito po yung mga animal na ginamit ng Lord na gayahin natin yung kanilang karakter. So, dito po, mag-proceed po tayo sa verse 17. Kanina, binasa ko hanggang 22 na po tayo. So, dito si Jesus ay nagbibigay ng babala sa paghahanda ng kanyang mga alagad tungkol sa pag-uusig. So, inuusig, yung pag-uusig na mararanasan. So, hindi lang sila maging tayo ay inuusig kung sino yung nag-spread ng word of God, sino yung nakikita ng sanlibutan na kalaban nila, iyon yung kanilang titirahin. Ito yung kanilang tatargetin. So, binibigyan ng Panginoon sila ng babala na ang mga alagad niya tungkol sa pag-uusig sa kanilang mararanasan. So, dito po, hinihikayat ni Jesus ang mga alagad na huwag matakot, no? At sa oras ng pangangailangan, ang banal na Espiritu mismo ang gagabay sa kanilang sasabihin. So, ipinapakita dito na hindi sila nag-iisa, na kasama nila ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok. So, pagdating po ng mga pag-uusig, mga tawag dito, yung maraming mag-aano sa atin dahil nag-aano tayo ng salita ng Diyos. Marami yan, yung magkamali ka lang ng konti, sasabihin sa iyo na, sus, naturingan na ganito, ganun. Di ba may mga ganun na, pag-uusig din yun, inuusig ka rin sa mga, upang ang pananampalataya mo ay mas shake at manghihina ka. So dito po, sabi nga dito na, huwag matakot doon sa haharapin nila, kasi andun yung palalayasin sila, hahampasin sila, isusuplong sila, ihaharap sila sa mga sinadrin, di ba? Sinabi dito. Kaya isa dito sa hinabili ng Panginoon na huwag kayong matakot, kasama niyo ako. Di ba? Ang ganda ng habilin sa kanila ng Panginoon na hindi ka naman dapat matakot kasama mo ako. Kung panghahawakan natin yun, saan man tayo pumunta. Pero talaga nung sumakay kami ng bangka, sabi ko, akala kong malulunod na yung barko. Sabi ko, Lord, sabi ko, marunong ako lumangoy, pero sabi ko gano'n, hanggang saan lang yung makakayanan ko. Marunong ako lumangoy, pero yung resistensya ko, hindi ko mapapangako kung hanggang saan. Pero bakit inisip ko na kaagad yung malunod, yung paglangoy, no? So, sabi ko, Lord, sorry, alam ko naman hindi mo kami ipapadala dito para patayin mo lang kami. Diba? Yung Panginoon talaga na pagpanghawakan natin ang Panginoon at tayo ay nag-o-obey. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi nga dito na pinapakita ng Panginoon na hindi tayo nag-iisa. So, ano man yung gagawin natin, sabi nga doon, kung ano man yung haharapin natin na mga pag-uusig, ang banal na Espiritu ang kasama nating mga tuwiran at magsasalita para sa atin. No? So, dito po, ang pangako ng Panginoon ay dapat natin to embrace, dapat natin panghawakan, or siya lang yung dapat natin pagtitiwalaan. So, dito yung pagtitiwala natin kay Kristo ay maaring magdadala yung pagtitiwala natin kay Kristo or yung pag-share natin sa Word of God
ay maaring magdadala ng pagkapuot mula sa mundo. Maraming magagalit sa atin. Si Jesus Christ nga, dinanas din niya yun, di ba? Nung mga panahon na siya ay nagmimisyon, marami napupuot sa kanya. So, tayo na mga Christians, mga Kristiyano na nanampalataya sa kanya, so ganun din, marami ding napupuot sa atin mula sa mundo. Dahil, katulad yan, kunyari meron ka ng mga kaibigan dati, mga barkada mo, tapos nagiging born again Christian ka na, hindi ka na katulad nila, so maiinis na sila sa'yo, hindi ka na nila friend. No? Bali, marami nang sasabihin sa'yo na, na ganito ka lang, iba ka na, nag-iba ka na, di ba? May mga ganon. So, mas lalo nating patutunayan sa kanila na naandun na tayo sa kaliwanagan. So, dapat din natin silang maakay doon sa liwanag kung saan nandun din tayo sa kaliwanagan. Kasi kawawa naman sila, nananatili sila sa dilim. So, hanggat kaya natin silang hilain, hanggat kaya natin silang share ng Word of God, hanggat kaya natin silang pilitin natin na mag-aral ng salita ng Diyos, gawin natin. Kasi, marami rin akong dinanas, lalo na itong week na to, na hindi ko alam yung isang outreach din namin na binuksan na hindi ko alam kung ayaw niya or gusto niya. So, nung nabasa ko po na ang nagtatakwil sa salita ng Diyos ay itinakwil din niya ang Panginoon. Pero alam ko naman, nung time na nakakausap ko sila, is hindi naman nila tinatakwil. So, kinausap ko na naman siya ulit. Nagkasakit pala. So, salamat sa Panginoon dahil hindi naman talaga siya, ibig sabihin, hindi naman siya tumatanggi ng salita ng Diyos, or akala ko kasi napupuot na siya sa akin yung mga time na yun. Sabi ko nga sa kanya, galit ka ba sa akin? O meron ba akong nasabing mali? Sabi niya, wala naman, may sakit lang talaga ako. Kasi hindi niya binabasa yung mga chats ko or what, sabing ganun. Hindi, may sakit ako, pero next, dapat kanina daw pumunta kami, hindi pwede, hindi ako available, sabi kong ganun, hindi pwede. So, every Thursday lang talaga yung availability namin papunta dyan sa inyo, since malayo talaga. So, dito po na, ngunit ang tunay na tagasunod ay yaong magtatagal. Yung tunay na tagasunod. Sino ba yung tunay na tagasunod? Tayo na sumusunod sa Panginoon, o yung totoong Kristiyano ay magtatagal. Magtatagal saan? Magtatagal tayo sa ating pananampalataya, magtatagal tayo sa ating mga ginagawang pag-share ng Word of God. Magtatagal tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi dito, dahil ang pangako ng Panginoon, ang pangakong kaligtasan ay para sa nananatiling tapat. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, nananatiling tapat pa rin ang mga anak ng Diyos. So, purihin ang Panginoon dahil sa kanyang mga salita. Ito po ay alam ko hanggang bukas na lang tong topic na to. Sa Sunday ay iba na naman po. Nasa Joshua 6 na tayo. So, salamat sa Lord. Hanggang dito lang po ang aking maibabahagi sa inyo dito sa Mobilize for the Harvest, or inilaan para sa ani, or pinakilos para sa ani. Tayo po ay, lahat naman po tayo, lalo na sa ating church, ay marami talagang tumugon doon sa mga mission, or maraming tumugon sa paghayo. Salamat sa Lord dahil sa kabila ng ating mga financial na kakulangan, pero ang Diyos ay hindi naman nagkulang sa atin dahil kanyang pangako yun na hindi niya tayo pababayaan. Ang pinakauna lang natin gawin is obey. Sumunod lang tayo sa Panginoon. So, purihin ang Diyos. Tayo po ay mananalangin para sa ating closing prayer. Hallelujah, God. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Lord, naging sa aming pagtatapos sa aming pag-aaral, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, God, na patuloy ka, Panginoon, nangungusap sa bawat isa sa amin. Patuloy mo, Panginoon, ilagay sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, ang mga karakter, Panginoon, bilang isang mananampalataya, O God. Baguhin mo ang mga hindi kaya-aya, Panginoon, na nakikita mo sa aming mga buhay. At kayo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, mag-take control sa bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, ang mananahan sa aming mga puso, sa mga isipan. Iti-control mo kami, O God, dahil kung saga ng amin lamang, Panginoon, wala po kami magagawa.
Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy, Panginoon, tumutugon sa iyong mga tawag, tumutugon sa mga utos mo, Panginoon, sa iyong mga habilin, O God. Salamat, Lord, na patuloy ka, Panginoon, mag-bless, maging, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, naglilingkod at nanghahawakan sa inyo hanggang sa wakas. Tulungan mo kami, Panginoon, na matagpuan mo kami, Panginoon, na nanatili, Panginoon, at matatag hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat, Ama, sa katapatan at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, in Jesus' name. Amen. So, magandang muli sa ating lahat. At salamat sa inyong panunood. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Speak Life community. Speak Life FOM Speak Life. So, bukas po ay day 20 na po tayo sa ating Speak Life at patuloy tayo sa mga pinaka-aabangan ng lahat. Ang gustong-gusto ninyo, ha? So, shout out po para sa ating FOM pastors, Antipolo, sa Badian, sa Tapel, at sa Piodoran. Belated happy birthday kay Pastor Carl. At God bless po. Patuloy kayong i-comfort ng ating Lord. Alam ko hindi kayo pababayaan. So, thank you din po sa ating FOM Dolong Crusher, kina Sister Leia. Thank you sa araw-araw na panunood at pakikinig. Maging sa FOM Kanumay. No? Thank you. Kina Nanay, ewan ko kung nanonood sila ni Nanay Shirley. Kamusta po? Kay Brother Dons. Hello, kay Sister Leia, Brother Roger Lego, kay Sister Jess, kamusta Sister Jess, Cabillar, kay Sister Ella, Aliliano, sa aking nag-iisang asawa, Tony, kay Wengaldo, kay Dini Rose, Salisi, kay Sister Arlene Ligo, maging kay Sister Fatima Bantoy, kay Sister Rona Moreco, Jenny, kay Sister Jen, hello, kay Sister Shirley, kay Ate She, kay CJ, kay Sister G, Miyuki Kida, hello po, dyan sa Japan, kamusta po kayo dyan mga kapatid, kay Micaela, kay Sister Beth, hello Sister Betchay, kay Sister Juby Bisamos, kay Sister Vicky, hi sis, Sister Morena, kay Sister Nori, kay Chris, kamusta Brother Chris Pareso, kay Pastor Alan, kay Pastor Jay, maging kay Ate Marina, Jeff Albisa, Mary Rose Teves, hi Milot, kay Sister Heidi, hi Hides, kamusta ka dyan? God bless po, kay Sister Leia, at thank you sa patuloy na pagsubaybay sa ating Speak Life. Abangan po bukas ang Speak Life natin, day 20, at mapapanood natin at pakinggan natin si Brother Joner sa Tapel. So, Tapel ba? Brother Joner Kintay, hello po, kamusta? Maging sa kanyang wife at saka sa kanyang daughter. Hello, kamusta kayo dyan sa Tapel? So, God bless po sa inyong lahat at salamat po. Bye!